Nabati niyo ba yung mga katabi niyo? Tingnan niyo nga yung mga katabi niyo, nabati yung magandang umaga. Ayan. So, alam ko po na narito po tayo ngayon para magpuri, sumamba sa nag-iisang Diyos. Amen po ba? Sama-sama po tayo magpuri sa Panginoon. Amen? Nais po ng Diyos marinig ang ating mga tinig. Hindi lang ang place of worship team, kundi ang buong kongregasyon, sama-samang magpupuri sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Feel the presence of Jesus. Oh, good morning, Panginoon. Hallelujah! Sabi mo, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, Lord. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. 'Cause I want to see you. See you high. To see you high and lifted up. Shine in the light of your glory. Yes, Lord. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Come on, church, say. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, Lord. 'Cause I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. 'Cause I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up. Yeah. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Sing holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Yes, God. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah. We bless your name. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Woo! Yes, God. We praise you, Jesus. Oh, bless you, Lord Jesus. Samahan niyo po kami awinin. Ang awinin ko para sa Panginoon. Sabihin mo, blessed be your name in the land that is plentiful. Where streams of abundance flow. Say, yes, hallelujah. Say, blessed be your name when I'm down in the desert place. To walk through the wilderness. Sabi mo, every blessing you pour out, I turn back to prayer. When the darkness closes in love, still I will sense that blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the Holy Ghost name. Hallelujah. Blessed be your name. The world's honest it should be. Blessed be your name. Blessed be your name, oh God. Blessed be your name. On the road market suffering. The way giving offering. Blessed be your name. And every blessing you pour out, I want to
takes away. My heart will choose the same. And blessed be your Yes, God, we bless you, Lord Jesus. Thank you, Lord, oh Jesus, oh God. Salamat, Panginoon, sa pagkakaisa na binibigay mo para purihin ka namin, Panginoon. Lord, tunay na ikaw lamang ang karapat-dapat na aming dadakilain, O Diyos. Nag-iisang makapangyarihang Diyos, dakila sa lahat. Oh, we worship you, Jesus. Sa umagang ito, tayo'y binigyan ng kalayaan ng Panginoon para purihin, dakilain siya. Huwag nating sayangin yung pagkakataon na yun. Bigay natin ng pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. All the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing sa Panginoon, you're worthy of it all. Yes, Lord. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve glory. Oh God. And all the saints and angels bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God. And can you sing? You're worthy of it all. You're worthy of it all. Hallelujah. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory. You're worthy, God. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Maaari po ba natin purihin ang Diyos? Itaas natin ang pangalan ng Panginoon. Let worship arise in this church. Come on, church. Palayain mo yung puso mo magpuri sa Diyos. Hallelujah. Day and night, night and day, let worship arise. Come on, church. Day and night, nakikinig ang Panginoon sa bawat hinig ng mga anak niya. We worship you, Jesus. Hallelujah. Oh,
Karapat-dapat na purihin ang ating Panginoon. Come on, church. Awitin mo yung puso. Come on, church. Your word in all. Your word in all. Thank you, Jesus, oh God. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory. You are the Lord. You are the only Lord. Let's shout praise to my God. You are the only Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. Yes, Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing day and night, come on, church. Day and night, hallelujah. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, come on.
ngayon, nakarapat-dapat ka namin dakilain. Dahil napakabuti mo sa buhay namin, sa pag-ibig mo sa bawat isa, sa pagtuturo mo sa amin, Panginoon, sa paggabay mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa provision. Salamat, Lord, sa healing. Salamat, Lord, sa pagmamahal, sa pagkalinga, na lagi kang nariyan para sa amin. Tutuusin, Lord, kulang yung mga inawit namin sa lahat ng kabutihan mo sa buhay namin. Kahit sa kanghari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, nararapat lamang na purihin ka. Nararapat lamang na ipagsigawan namin yung Diyos namin dakila. Diyos namin Papa, hindi nagbabago kailanman. Ngayon po ay huling linggo na June. Tayo po ay nangangalahating taon na. Tama po? Merry Christmas na po kaya. Ay hindi, ano muna? Ano yan? Todos los Santos, di ba? O kaya anniversary po natin. Bago po ako magsimula, may mga announcement po na po ako. May magbabago po tayong gagawin sa aking pagtuturo pagkatapos po nung gawain. Sa ngayon, wala pong gagawin pagtuturo kasi napuna ko po noon, hindi po natin nagagawa yung consistently tuwing pagkatapos po ng gawain. So, magkakaroon lang po ako ng announcement. Meron ako pong tinatag na isang grupo po ng mga espiya. Alam niyo na po kung sino kayo, di ba? So, may iwan po kayo mamaya. Mga espiya po yan ng Panginoon. Kilala niyo po ba si Joshua? So, nagpadala po siya ng mga espiya para tingnan po yung lupaing sasakupin ng mga Hudyo nung sila ay pinalaya. So, meron din po tayo yan. Pangalawa po, ang gawain po natin ay iuurong ko po uli ng 9:30. Ngunit, kung mamarapatin po ninyo, kasyam ng umaga, magkakaroon po ako ng maikling pagtuturo. So, 9 to 9:25, meron po akong gagawing pagtuturo. So, i-adjust na po natin lahat. Yung pong 9 to 9:25 ay para po sa lahat. Yung IT na merong kayong 1 hour before ba ang call time nyo? 8:30, no? So, 8:30 pa rin ang call time nyo, pigising pa rin kayo ng maaga. Okay lang po ba yun? Mamaya makikita nyo po kung bakit ko ginagawa yung ganitong klase ng oras upang tayo po ay magkaroon ng isang kaisipan na disiplina po sa ating mga sarili. Noong Sunday ay ano po? Araw ng mga tatay, di ba? Ngayon po, araw ng mga tutuloy ko na po yung aking serye sa pagiging o sa larangan po ng participation o pakikihalubilo natin sa lipunan, sa politika, at sa ating pangkalahatang kaganapan sa ating lipunan. Alam niyo po, yung tatalakayin ko ay isa pong issue na lahat po tayo ay may karanasan, lahat po tayo ay naharap na rito, at lahat po tayo ay magkakaroon ng pag-iisip o meron na tayong kanya-kanyang pag-iisip tungkol dito. Ngunit bago po ako tumungo dyan, gusto ko pong balik-aralan muna natin yung dalawang tinalakay ko na topic.
Nauna po ay tinatalakay po natin na ang ating Diyos ay soberanya. Ibig sabihin, siya yung may kapangyarihan sa buong nilalang, sa buong mundo. Wala pong hihigit sa Kanya. Siya po ang Creator. Sabi nga sa awit 33, dinadala ng Panginoon sa walang pahay ng mga bansa. Ibig sabihin po, na-override niya ang mga kagustuhan ng mga bansa. Kanyang binibigo ang mga panukala ng mga bayan. Ang payo ng Panginoon, kalinmay na natili. Ang mga iniisip ng kanyang puso sa lahat ng salinlahi. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili bilang kanyang mana. Tinanong ko po, ang bansa bang Pilipinas ay bayan ng Diyos? Ang PMC Marikina ba ay isang bayan ng Diyos? Ang sabi kasi ng sulat nito, mapalad daw ang bansa o ang nation na ang Diyos ay ang Panginoon, na ang Diyos ay si Jehovah, na ang Diyos ay si Yahweh. Ang bayan sa kanyang pinili bilang kanyang mana. Sa buong mundo po, makikita natin ang kaguluhan, makikita natin ang hindi pagkakaunawaan, kanya-kanya pong interes na mamayani. At nung panahon na yon, si Jehovah, ang siya pong nagsasabi sa kanyang bayan na mga Hudyo kung ano ang kanyang kagustuhan. Ito po ay naputol na. Sa ngayon, tayo po ay umaasa sa nababasa natin sa salita ng Panginoon upang bigyan tayo ng direksyon, upang bigyan tayo ng advice, upang bigyan tayo ng ating tatahakin. Sa kasamang palad, marami po ang hindi nakikinig sa salita ng Panginoon. At pinagpapatuloy po nila yung kanilang mga pansariling mga layunin. Pangalawa pong linggo na aking tinalakay ay yung pong sinulat ni Pablo naman sa Romans 13 at Romans 12. Ito po ay patungkol sa pakikilahok ng bayan ng Diyos sa lipunang kanyang pinalalagyan. So ang sinabi po kasi doon, nung panahong yon ay may kapayapaan sa lupain ng mga Romano. Kaya nga ang sinabi ni Pablo, maliban na lang na sila ay mag-rebelde, sila po ay dapat magpakita ng kababaang loob sa kanilang mga kapwa. So, sa Roma po, sa Rome, ay iba't ibang lahi ang nandoon. May mga Hudyo, may mga Romano, may mga taga-Asia Minor, iba-iba pong lahi. Kaya sama-sama po sila ron. At sabi ni Pablo, dahil nga mapaniil yung gobyerno sa simula at gumanda yung pamamalakad, ang sabi ni Pablo, ipakita nyo na kayo ay anak ng Diyos at ipakita nyo yung tamang pamumuhay upang sa gayon ang makilala nila ay hindi kayo kundi ang ating Panginoon. Ngayon, bibigyan ko po ng katapusan yung aking pagtalakay sa politika at sa ating lipunan bilang isang bayan, no? Bayan ng Pilipinas. Ang aking pong tatalakayin, nakita niyo na yung unang slide, no? Tungkol po sa social justice. Katarungang panglipunan. Alam niyo po, sa isang bayan na kung saan makikita po ninyo ang kaibahan ng kahirapan at ng mga, hindi ko naman sabihin maninipil, no? Mga mayayaman, ay makikita po natin yung agwat. At madalas po natin sasabihin
ano ba ang katarungan sa ating kalagitnaan? Ang social justice po ay malaking topic. Hindi ko po ito tatalakayin nang naayon sa karulungan o kaalaman ng mundo. Tatalakayin ko po ito na nakabase sa salita ng ating Panginoon at kung paano ito dapat maunawaan natin bilang bayan ng Diyos. Sino po ba rito ang dating aktivista? Wala. Ako po hindi ako aktivista. Nung panahon po namin, yun po yung panahon ng mga sinasabi nila ng mga makabayan. Ako po ay makabayan, pero hindi po ako aktivista. Ako po ay makadiyos. Tingnan po natin ang sinabi ng ating Panginoon tungkol po sa hustisya panglipunan. Basahin po natin sa Isaiah 1:17. Ito po ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan. Learn to do good, seek justice, rebuke the oppressor, defend the fatherless, plead for the widow. Sa Tagalog po, matuto kayong gumawa ng mabuti, inyong hanapin ang katarungan, inyong ituwid ang paniniil, inyong ipagtanggol ang mga ulila. Ipaglaban ninyo ang mga babaeng balo. Kapag inunawa po natin ang sinabi dyan ng ating Panginoon kay Isaiah, napakaliwanag po kung ano ang pakay, kung ano ang layunin ng Diyos para sa kanyang bayan. Isipin po natin na ang bayan ng Diyos ng panahong yun ay ang mga Hudyo. Tayo po ay nag-graft sa bayan ng mga Hudyo at tayo po ay tinatayuan natin ang sinasabi ng lumang tipan. Ang ating Diyos ay Diyos ng katarungan. Kaya pag nakakita po tayo ng mga pang-aabuso, ng mga panunupil, ng mga hindi makatarungang gawain, isipin nyo na lang po kung sino ang inyong Diyos. Pangalawa, sino ang dinodiyos ng mga taong ito na walang katarungan sa kanilang mga puso. Kagaya ng sinabi ko po, ang katagang katarungan ay napakalawak at napakalalim. Titingnan lang po natin kung ano yung sandigan na sinabi sa atin ng ating Panginoon. Pagka sinuri po natin ang talatang yan, may 3 utos po. Sino po nakakaalam ng 10 utos? Wala. 10 utos. Di ba binigay ni Jehovah kay Moses yung 10 utos? Dito meron tayong tutunghayan na 3 utos na ibinigay niya po sa larangan ni Isaiah. Una, matuto kayong gumawa ng mabuti. Pangalawa, inyong hanapin ang katarungan. Pangatlo, inyong ituwid ang paninigil. Sa English po, minsan mas maganda sa English eh. Learn to do good. Seek justice. Rebuke the oppressor. Gumawa ng mabuti, hanapin ang katarungan, ituwid ang paniniil.
Kapag ka pinagsama-sama po natin ito, ano po ba ang, sa pananaw nyo, ang magiging larawan ng ating lipunan? Sa English po, may sinasabi silang term, tawag nila, utopia. Yung utopia daw ay kahalintulad nung sinabi ni Juan dun sa Apokalipsis. Na doon walang luha, walang sakit, at walang karamdaman. Yung utopia po ay isang ideal situation. Yun po ay hindi mangyayari sa mundo natin. Nangyayari lamang yan sa puso ng bawat isang may Jesus na kanyang nila bilang Diyos. Ang utopia po ay mamamalaging isang ideya sa ating isip at ito po ay hindi magiging totoo hanggang hindi bumalik ang ating Diyos. Ngunit, hindi kinakailangang antayin ang pagbabalik ni Jesus upang isagawa ang mga dapat nating isagawa. Alam niyo po, madalas sasabihin natin, marami tayong dahilan para hindi natin isagawa ang mga dapat natin isagawa. Ano ba yung susunod na slide? Mamaya niya. Kasi po, yung utos ni Jehovah ay meron pong beneficiary. Meron pong pinaglalaanan. No? Ngunit ito ang mga utos niya na hindi po mahirap unawain. Tama po ba? Ano po ba ibig sabihin ng mabuti? Hindi masama, di ba? Gumawa ng kaaya-aya. Gumawa ng dapat gawin na naayon, sabihin natin, naayon sa ethical standards ng kasalukuyang lipunan. Maliwanag naman po kung ano ang mabuti. Alam na po natin kung anong itim sa puti. Tama po? May pula ba ron? Wala. Itim at puti. Marami po tayong dapat na gawin. Ang paggawa po ng mabuti ay hindi po nasusukat kung ito ay malaki o malawak o ito ay maliit. Ang sinasabi lang po dito ay dapat ipamahagi natin yung ganitong kaalaman, ganitong attitude sa ating mga kababayan. Ano naman po ba yung hanapin ang katarungan? Yun po yung paghanap ng tamang paghuhusga sa lahat ng mga isyong ating hinaharap. Yung justice po ay hindi lamang sa lipunan na kung saan ang sinasabi natin sa ating bayan, ang hustisya raw ay para sa mayaman lamang. Kapag tinignan niyo po ang kulungan natin, alam niyo po ba ang kulungan? Sino po nakapunta na sa kulungan? Kami po dati nakaprong-ministry po sa Marikina City Jail. So iba pong klase yung makikita po ninyo ron. Pagpasok nyo pa lang, iba na ang amoy. Talagang hindi nyo tumaamoy sa labas. At ang kanilang sinasabi ay karamihan daw ng mga nakakulong, karamihan daw ng nasisentensyahan, nadidemanda, ay may hirap. At sinasabi nila, dahil dyan,
walang katarungan sa ating bayan. Ang ating po mga korte ay inaakusahan na tumatanggap ng abuya, tumatanggap ng kung ano-ano para sila po ay mag-desisyon sa pabor ng may salapi. Sino po nanonood sa inyo ng pelikula ni Fernando po? Sa gabi kasi natitinig na ako Fernando po. Sa pagpakikita niyo po ang pelikulang to, palaging siya yung bida, di ba? Siya yung dadala ng katarungan. Yan po ay isang bahagi lamang ng katarungan. Sa ating kalagitnaan, dapat din pong iisipin natin kung ano ang katarungan na nakaalalay sa atin. Kapag ka iyong pinuna ang isang kapatid, kapag ka iyong pinulaan o kapag ka nandun ka sa sitwasyon na kailangan mong magbigay ng opinyon o desisyon, nakasalalay din doon yung katarungan na sinasabi natin. Hindi lamang katarungang panlipunan. Sa ating mga pamilya, kailangan meron ding katarungan. Madalas sinasabi nila, katarungan sa loob ng pamilya ay nanggagaling sa tigre, di ba? Tigre daw ang tatay. Ang problema, yung trainer ng tigre ay yung nanay. Madalas kasi narinig niya Kuya Uno. No? Pero sa loob ng pamilya, kinakailangan din magkaroon ng katarungan. So ang katarungan ay napakalawak na kataga. Hindi lamang yung sa ating lipunan, yung sa ating society, kundi ito po ay nag-pervade sa buong ating lipunan. Hindi lamang sa malaking lipunan, kundi sa ating mga pamilya. Iyang sinasabi sa pangatlo, ituwid ang paniniil. Ang sabi po kasi dito sa English, rebuke the oppressor. Yan po yung complement doon sa sinasabing paghanap ng katarungan. Kapag ka hinahanap mo ang katarungan, kapag ang lumalabag po kasi niyan ay yung naniniil, yung oppressor. So nawawala po yung pagpapantay-pantay. Kaya sinasabi dito ni Jehovah, ni Yahweh, ay hanapin o ituwid ang paniniil. Rebuke the oppressor. Kung may gumagawa ng kasamaan, pagsabihan. Sa ating bayan, pag gumawa ka ng kasamaan at ito'y labag sa batas, ikaw ay iulin at ikukulong. Ngunit sa ating kalagitnaan na maaaring maliit na bagay, kapag kami nakita kayong kamalian, ito ay inyong ituwid. Ito ay inyong i-review. Ito po ay isang pananaw upang ang ating bayan, ang ating lipunan ay matuto pong mag-isip ng katarungan para sa lahat. Yan nga ang sinabi ng ating Diyos. Ngunit, sino po ba ang kanyang mga tinutukoy? Next slide. Sino po ba ang beneficiary? Sino po ba ang object ng sinasabihan ni Isaiah na kanyang talata? Sabi diyan, inyong ipagtanggol ang mga ulila, ipaglaban ninyo ang mga babaeng balo,
at ang mga mahihirap. So sabi po dyan, ito po ay i-quote ko galing sa Deuteronomy 10:18. Ang sabi rito, English po kasi naisulat ko. He administers, He, meaning po ang ating Panginoon, no? So, He administers justice for the fatherless and the widow, loves the stranger, giving him food and clothing. Ito po ay iniutos sa mga Hudyo. Alam niyo po, ang mga Hudyo ay, sabihin na natin, purist, no? Gusto nila, wala silang kahalo. Gusto nila, sila lang. Parang, basta ayaw nila ng may ibang lahi na pupunta sa kanila. Ngunit, sinabi ni Jehovah sa kanila ito. Sa kanilang kalagitnaan, kinakailangan nilang alagaan ang mga wala ng ama. Sa kanilang society, kasi yung ulila dyan, ang ama, ang siyang source ng livelihood. Tama po, siya yung nangangalaga, siya yung provider. So pag sinabing ulila ka, ang kaakibat po niyan ay fatherless. No? Wala ka ng pagkukunan ng iyong kabuhayan. Ang sabi po ni Yahweh, tulungan niyo po ang mga ulila. At hindi lang yon, dinagdag niya, mga dayuhan. Sa ibang translation, sabi po dyan, stranger. Yung iba naman ay sinasabi, foreigner, no? Kahit na ang mga Hudyo ay makasarili sa kanilang pagtingin sa kanilang lahi, hindi nagkulang ang Panginoon kasabihan sila na buksan ninyo ang inyong mga tahanan para sa mga walang ama at para sa mga estranghero. Tanong, pag may kumatok ba sa bahay nyo na nangihingi ng ayuda, nangihingi ng Brother Eddie, ako po ay 1 linggo nang hindi kumakain. Meron po ba kayong ulam dyan at kanin? Ano po ba ang gagawin niyo? Pakakainin niyo? Papapasukin niyo? Ito ba isa lang halimbawa? Madalas po, ang kaisipan natin ay negatibo. Iisipin natin, ay, baka may masamang balak to. Tama ba ako o mali? Baka may masama itong gustong gawin sa aking tahanan. Baka nanakawan niya ako. Baka lulooban niya o papatayin niya. Alam niyo po, kapag ka tayo ay napunta na doon sa kanayunan, hindi po rito sa urban setting, makikita po natin ang kaibahan ng pag-iisip ng mga tao. Ang sabi po ng marami, ang Pilipino daw ay hospitable. Tama po. Proud na proud tayo dyan, di ba? Ngunit pag nakakita ka ng gusgusin, kumakatok sa iyong bahay, sa bahay iyong papapasukin, sa bahay iyong
bibigyan ng maitutulong. Kung po sa aming lugar, dyan sa Provident, marami po diyang umiikot. Marami pong kakatok at hihingi po ng ayuda. Minsan naka-encounter ako, tinanong ko, galing ka saan? Sabi niya, galing siya sa Antipolo. Anong kailangan mo? Kailangan ko po ng pamasahe. At bibigyan ka ng pamasahe. Saan ka ba pupunta? Sa Dubai po. Ay, so, hindi. Bukod doon, meron konting bigas. Yung maliliit na ganon, makikita po natin. Maaring ito ay hindi malaking contribution. Ito po ay napakaliit. Ngunit kung tayo naniniwala na ang ating Diyos ay nakakakita, diyan po ay marka sa ating mga sarili. Atin na pong aminin, lahat po tayo ay iba-iba ang antas sa buhay. Lipunan. Kapag katingnan po natin ang lipunan, marami pong naghihikahos, marami pong naghihirap, marami pong, ang sabi nga nila nandun sa laylayan ng mga sa laylayan ng lipunan. Alam niyo po ba yung laylayan? Hindi ko mailagay sa English kung anong laylayan. Yung edge yata ng damit, no? Ibig sabihin po nasa ilalim. Ganyan po ang ating lipunan. At kapag tulad po natin, yung panahon ni Moses sa atin, makikita po natin na sinasabi nila, kinakailangan tayo maging tamang neighbor, tamang kapitbahay, tamang kamanggagawa sa lipunan ito. Yun po yung unang pinapakita. Sabi nga dyan, yun po ay madalas. Yung mga ulila naman, sabihin niya naman, may mga, alam po ba Boys Town? May Boys Town pa, di ba? Hindi ko lang alam kung ando pa rin yung mga abandoned. Kami nagpunta dun sa Montalban, yung sinasabi ng Patulengo. Doon po ay mga abandoned children na may mga defect pa nga, may mga sakit. Sila po ay inaaruga ng isang grupo po ng mga Katoliko na monks o mga pare. Sila pong bibigay ng oras, bibigay ng panahon. Hindi naman po natin yung kumakatok sa bahay, wala naman po siguro kumakatok na ulila, kakatok. Gandang umaga po, ako po ay walang tatay at walang nanay, hindi naman po ganun ang bunga nila. So yung mga ulila ay tinutulungan po ng lipunan ng mga Hudyo. At sa kanilang maliit na, sa kanilang lipunan, kilala po nila kung sino yung mga wala ng ama at wala ng source ng kanilang kabuhayan. Kaya maliwanag po yung sinasabi doon sa Deuteronomy, ang pagtulong po ay paggawa po ng mabuti. Next slide nga. Ang babaeng balo o ang widow ay hindi lamang nabanggit sa Old Testament, kundi sa New Testament. Sinabi rin po yan ni Santiago. Sabi po ni James, ang dalisay na reliyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Nabanggit na naman po yung mga ulila. Dalawin ng mga ulila
at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi madumisan ng sanlibutan. Mahalaga po sa ating Diyos ang ating pagtingin sa mga balo, sa mga uwidot. Yun po ay isang utos o mungkahi upang makilala ang mga anak ng Diyos na tumutulong sa kanila. Marami pong nagiging balo, lalo po sa panahon ng digmaan. Karamihan po sa kanila ay nagiging balo dahil ang kanilang mga asawa ay namamatay sa larangan po ng digmaan. Ngunit sa kasalukuyan, sa ordinary life, marami pong mga balo. Sa ating kalagitnaan, may mga balo rin po. At una niyo pong gagawin ay ipapanalangin ang mga uwidong ito at i-extend ang iyong tulong kung kinakailangan. Kailangan po nila ng hindi naman pag-aluga, kasi ang aluga talagang caring, ng pagtingin ng nanggagaling sa kanilang mga kapatiran. Next slide po. Nilagay ko na lang yan dahil po yun po ay kinakailangan tingnan natin ang mga mahihirap. Ngayon, sasabihin, sino nga ba ang mahirap? Ano nga ba ang estado ng kahirapan? Ano ba ang batayan ng kahirapan? Huwag niyo na po ako sagutin, tatanungin ko, sino ba ang kumakain sa atin ng once a day lang? Twice a day. Ako lang. Ako po kasi twice a day kumakain. Sino kumakain na, ito, pwede kayo sumagot, 6 times a day. Ang kahirapan, ang sabi ng iba, ito po ay hindi sa isip lang. Ito po ay hindi teorya. Ang kahirapan po ay katotohanan sa ating kalagitnaan. Ang kahirapan, ibig sabihin po yan, kahirapan ng buhay. Kapag binalikan po natin, sinabi ni Matthew na, blessed are the poor, for theirs is the kingdom of God. Yung poor po ron, hindi po yung katayuan panlipunan. Yung poor doon ay wala pong spirit ng Diyos. Poor in spirit. So, magiging out of context tayo. Pero, ang sinasabi po rito, yung kahirapan na sa ating katayuan, sa ating lipunan. Halimbawa, yung mga walang trabaho. Sino po walang trabaho? Huwag kayo magtaas. Wala akong ibibigay sa inyo trabaho. Diba? Yung may kausap nga po ako eh. Hindi naman. Susunod ko yun. Kasi po sa Amerika, dumanas din po sila sa kahirapan. Noong mga 1929, bumagsak po yung kanilang ekonomiya. At marami pong naghirap. At meron po nung isang naging pangulo, ang pangako niya sa mga Amerikano, palagi kayong merong chicken sa inyong dinner table. Sino po bang gusto nun? Dalawang chickens. Diba? Parang sinasabi niya, ina-equate niya yung economy nila sa status ng bawat isang
pamilya. Totoo po yun. Sa atin, ang pangkaraniwang tao ay nahihirapan dahil una, yung sasabihin na natin yung gastusin. Pangalawa, kung may mga pinag-aaral na anak. Pangatlo, yung talaga pong hindi pantay na distribution ng kayamanan. Saka ko na po tatalakayin niya. Ngunit ang sinasabi lang po dito, tayo na may kakayahan, kung kailangan nating, kung kaya nating tumulong sa mahihirap, ay tumulong tayo. Ano po sabi dyan? Buksan mo ang iyong bibig, gumadol ka ng may katiwiran, at ipagtanggol mo ang karapatan ng dukha at ng mga ilan. So kung ipagtatanggol mo, maaaring sa salita, no? Ngunit, ang sinasabi po dyan ay kinakailangan meron kang action na gagawin upang maibsan ang kahirapan. Hindi naman po ito sinasabi na gawin mo kapatid sa isang kapatid. Hindi po. Ito po ay sinasabi ko lang para collectively bilang isang iglesia magkaroon po tayo ng pananaw na galing sa salita ng Panginoon kung paano po natin titingalain ang mga, o titingnan ang mga, sabi dyan, dukha, di ba? Dukha. Malalim po ang term sa Pilipino pag sinabing dukha. Ang extreme poverty ay isa pong sakit ng lipunan. Baka meron sa inyong philosopher, smart, na sasabihin, sabi naman ni Jesus, the poor will always be with you. Tama po yun. Kasi nung panahon yun, yun po ang sinabi ng ating Panginoon. At hanggang ngayon, marami pa pong mahirap. Mahirap sa kanilang kalagayan. Ang sinasabi ko po ay extreme na kahirapan. Hindi ko po alam kung napunta na kayo sa mga slum areas na talagang iba ang kalagayan. Meron nga po akong tinitingnan dito sa Isla Puting Bato. Ito po ay Baseco Compound na napakaliit na lugar, na napakaraming tao na halos wala silang galawan. Nasulog nga po yung kamakailan. Siguro gusto ng puno o yung katiyan nyo para sa kayo magamit ng lupa. Hindi po alam ang kwento ron. Ngunit, marami pong lugar na ganyan ang kalagayan. Sa mga kanayunan, sa tawing dagat po ng Cebu, meron pong isang lugar doon ng mga mangingisda. At sila po ay talagang may hirap din. Ang nangyayari po, mong kapalaot, mong huli, at sapat lang po sa kanilang kakainin yung kanilang huli. Ang sinasabi naman po dito ay tayo bilang mananampalataya, bilang isang iglesia, hindi ko na po sinasabi pumunta kayo doon, no? O pumunta kayo sa kapastor sa mga gusto pumunta. Sa Baseco. Hindi po. Ang sinasabi ko, ilagay natin sa isip natin na ito yung ating katayuan. Ito yung ating sitwasyon. At ang madalas ko pong sinasabi, iba't iba po ang antas ng ating buhay. Next slide na. Ayun. Kaya ako po sinasabi yun. Bilang isang individual, may hirapan po tayong isakatuparan yung mga sinasabi ng talatang yan. Ang sinasabi ko po, bilang isang iglesia, tayo po ay merong, sabihin
na natin merong konting magagawa. May sinasabi po kami sa English palagi yung critical mass, no? Maaaring gumawa ng isang action. Ang sabi po dyan, at ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinibili nila ang kanilang mga ari-arian, mga kayamanan, at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ito po ay naganap lamang noong panahon ng mga apostol. So, hindi po ito sinasabi na gagawin sa kasalukuyan. Pero marami pong mga kulto, marami pong mga ibang samahan na sinubukan po nilang gawin yan. So, ang ginawa nila, sama-sama sila, pinagbili nila yung mga ari-arian nila sa kapatagan, at sila po ay pumunta sa mga yungib. So, kung hindi ako nagkakamali, nangyari na to minsan dito sa dako po ng Montalban, kasi naman ang iniisip nila, darating na raw ang Panginoong Jesus. So, iba naman yung concept. Ito, ang concept nito ay talagang tulungan yung kanilang mga kapatiran, yung kanilang mga kapwa mananampalataya. Wala pong masama ron. Ginawa po nila yon. Bakit po ba? Ano po ba advantage ito? Ang sabi ko po dyan, next slide. Yeah. Pinagsama-sama po nila yung kanilang kayamanan, resources, binigyan po nila ng ayuda, yung mga nangangailangan, ayuda po. Spanish term yung ayuda, di ba? Tama? Ayuda, ibig sabihin tulong. At pinakita po nila yung kanilang compassion, yung kanilang pagiging makatao. Dahil sila ay makadiyos na, pinakita po nila yung kanilang makatao. Tayo bilang isang iglesia, maaari po tayong gumawa ng mga aksyon na maaari po nating ipahatid ang katarungan sa ating mga kapwa. Next slide niya. Balikan ko po ito, sabi po ni Amos. Kung paagusin ninyo ang katarungan na parang tubig at ang katwiran na parang batis na patuloy na umaagos. Sa English po, but let justice run down like water and righteousness like a mighty stream. So sinasabi po ni Propeta Amos, kung gagawa tayo ng ating gustong gawin, ito na po ay dapat umagos na parang tubig. Ito raw po ay dapat na maging malakas na ang daloy, mighty stream. Ibig sabihin po, consciously, alam po natin ating gagawin. Consciously, alam po natin yung ating objective. But let justice run down like water and righteousness like a mighty stream. Ito po ay maaari natin ilagay sa ating mga puso at palagi po natin isaalang-alang ang kaisipan ng katarungan. Next slide nga. At palagay ko dito na ako magwawakas. Sinabi po ni Mateo, mag-ingat kayo na huwag ninyong, English po kasi nakasulat dito, huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila, sapagkat kung gayon wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Kaya kapag ikaw ay naglilimos, sinabi niya naglilimos na, kasi naging conscious na po tayo sa pagtulong ay, bigyan mo nga siya ng limos. Yung limos kasi po ay pittance, no? Yung parang halos hindi mo na siya mararamdaman
sa iyong bulsa. No? Huwag kang magpapatunog ng trumpeta sa harapan mo gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang papurihan sila ng mga tao. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo ito, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala upang maging lihim ang iyong paglilimos at ang iyong ama na nakikita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. In summary, sinabi lang na kung gagawa tayo ng kabutihan, hindi natin kailangan ipa-social media. Hindi ko alam sino yun. Wala na kasi po akong tumingin ka na, pastor. Kaya, hello? Ang lalaki na tayo. Okay. Wala. Yun. Hello. Hello, thank you. Madalas po kasi mga nagbibigay, hindi ko lang alam kung naalala ko yung isa nagbigay na nakalathala sa social media, ganito yung aking binigay, ganito. Sa isang malaking denominasyon, ganun din po. Kapag ka nagbigay ka ng para sa iglesia, nakaukit ang pangalan mo sa pader. Alam mo ba yan? Ito ay ipinagkaloob ni Brother Eddie. Isang haligi. O kaya, kung ano yung sasabihin nung nangangaral, sige ito, ganyan. Hindi po ganyan. So, sinasabi rito, kung pagkagawa tayo ng mabuti, it is between you and your God. Sino ba ang Diyos natin? Sabi dyan, alam niya na yung kanyang gagawin. Napakahirap po na isakatuparan sa ating buhay ang palagi ang pagtingin sa katarungan ng ating kapwa. Lahat po tayo merong biases. Lahat po tayo ay, kahit hindi natin aminin, tayo po ay may kinikilingan. Tayo po ay merong kinifavor. Ikaw. Ang sinasabi ko naman po, ito ay paunti-unting magbabago. Kapag ka consciously inisip po natin ang kabutihan ng ating kapwa. Nung nasa Baguio po kami, nagturo po ako ng missions. So, isa po sa tinuro ko ay aspeto po ng Buddhism. Yung mga Buddhist po ay sagad-sagad ang kanilang kabutihan para sa kanilang kapwa. Kasi ang iniisip po nila, yung susunod nilang buhay ay nakaakma kung ano yung ginawa nila sa buhay na ito. Nakakalungkot tayo na alam natin na meron tayong buhay na walang hanggan. Isinasaalang-alang natin yung pagkukunwari na hindi natin nakikita ang kalagayan at kahirapan ng ating kapwa. Kaya binanggit ko po yung next time. Kaya binanggit ko po yun, ang aking paniniwala, ang PMC Marikina ay may magagawa po bilang isang iglesia lokal. Maging aktivista po tayo para sa ating Panginoon. Siguro 2 taon na namin tinatalakay ito. Na tayo po
ay maipapakita natin ang ating totoong kulay. Kung tayo po ay gagawa at magiging modelo sa ating lipunan. Dito po sa dako na IBC. Madalas pong tutulong ay tatawag ng meeting si Mayor, di ba? So lahat mga leaders niya, pila kayo. Ikaw gusto mo. O si congressman, o si senador, may kasamang envelope. Hindi po ang ganun sinasabi ko. Ang sinasabi ko po rito, maaari nating itayo ang ating mga grupo upang magkaroon ng adhikain para tumulong at para i-address ang sinasabi po natin katarungang panlipunan. Madalas po kasi, sige, mag-organize tayo, gawin natin ito. Hindi po. So dapat nagmumula po ito sa mga nangunguna. So nangunguna sa nanay, nangunguna sa tatay, sa mga kabataan. Ang mga nanay po ay nakita na po namin, sila po ay nabibigay din sa isang missionary natin sa malayong dako. Ito po ay malagang. Kung tayo naman ay merong mga nagkakasakit, nagbibigay naman po tayo ng ayuda. Ngunit ito po ay mga one time na pinapamahagi. Ang sinasabi ko po rito, na maging conscious effort ng ating iglesia na ang ating mga programa ay naka-ayon yung sinabi na ni Isaiah at sa Deuteronomy. Ito po ay hindi magsisimula sa wala. Nandito na po tayo, alam na po natin ang katotohanan. Ang madalas lang po nating suliranin, ito po ay nagiging, alam niyo po yung ningas ko nun, sinimulan tapos nawala. Maaari niyo pong isipin, yung mga nanay, yung mga tatay, yung mga young people, kung ano ang inyong maaaring gawin sa lipunan ng Industrial Valley. At meron pa ba susunod? Ang katarungang panlipunan ay magmumula lamang sa mga tunay na pananampalataya. Bakit po? Kasi tayo ay pinalaya na at ang katarungan ng Diyos ay pinagkaloob sa atin. Katarungan yun ay katarungan sa kasalanan at kaligtasan. Ang sinasabi rito, at sinasabi ko rito, ang katarungang panlipunan ay atin pong isaalang-alang at atin pong i-administer sa ating lipunan na kung saan tayo ngayon ay gumagalaw. Last na yan, no? Panahon na. Ano yun? Kanta? Panahon na. Noong kabataan ko po ay madalas po namin narinig yan. Panahon na. Panahon na para tayo po ay gumawa ng panahon na para po ating ulimigin ang iyak ng mga nagdadamos. Panahon na ating unawain ang ating lipunan ay may sakit. At tayo ang mga manggagamot. Panahon na dapat tayo ay kumilos bilang isang iglesia lokal. Huwag na po natin tingnan ng Africa, huwag na po natin tingnan ang bansa niya, Amerika. Tingnan po natin ang industrial. Panahon na para rin ang bawat isa sa atin, sa ating mga mag-anak ay
kumilos at bigyang katarungan ang bawat isang kasapi sa ating pamilya. Tayo po'y manalangin. Panahon na po namin, O Diyos, na kami ay inyong samahan. Panahon na po upang ang inyong iglesia ay tulay na pong nagising ang diwa na ang lipunan sa aming paligid, ang lipunan na aming ginagalawan ay kailangan namin pong gabayan at bigyan ng talino. Panginoon, tinataas ko po sa inyo ang PMC Marikina. Tinataas ko po ang inyong mga anak na nandito ngayon na ang kanilang mga kaisipan, na ang kanilang mga puso ay matuon, magkaroon ng tunay na pakikiramay, tunay na paghabol upang ang totoong katarungan ay kanila pong maibahagi sa kanilang mga ginagalawang lugar. Panginoon, salamat po dahil kayo po ang nagpalaya sa bawat isa sa pamamagitan ni Jesus. Palaya sa kasalanan at nagbigay ng kaligtasan. At kaakibat po niyan, salamat dahil kami po ay magiging daluyan ng tunay na pagpapala at tunay na katarungan para sa aming bayan. Bayan na marami pong pinagtaho. Bayan na pinagsamantalahan. Bayan na niyarakan, Panginoon. Samahan niyo po ang mga anak dito sa Marikina na muli ay maging ilaw, maging asin, at maging katotohanan sa dako ito. Salamat, Panginoon. Salamat po. Pagdalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen.